Scarlett's POV. Napabalikwas ako ng bangon dahil may narinig akong parang ginigibang pader. Wala na si Nathan sa tabi ko at nakahubad pa rin ako sa ilalim ng kumot. Dali-dali akong umalis sa kama para magbihis at mahirap naman kung lalabas ako na nakahubad paano kung may emergency. Dapat nakadamit na ako para kung sakaling need kong sumibat, di naman nakakahiyang tumakbo palabas ng apartment. Agad akong nagpunta sa damitan ko para kumuha ng panty at bra at mabilis kong sinuot ang mga yon. Tapos sinunod ko ang paghagilap ng t-shirt na masusuot at nang matapos kukuha pa sana ko ng short pero nagbagong isip ko. Hindi na ako nag-abala pa basta't may suot na akong pang itaas, okay na siguro. At kailangan ko ng masilip ko ano ba ang nangyayari sa labas. Dahil wala pa rin tigil ang ingay na tila ba may construction na nagaganap dito sa loob ng pamamahay ko. Nang makalabas ako sa aking kwarto, napaawang ang labi ko sa aking nasaksihan. It's him. It's Nathan. May hawak na sledgehammer at may suot pang safety glasses. At siya palang may kagagawa ng ingay na naririnig ko. At talaga palang may nagaganap na construction sa loob ng pamamahay ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko si Nathan. Walang humpay na hinahampas ang pader at nakagawa na siya ng malaking butas. Nagawi ang mata ko sa katawan niyang basang-basa ng pawis dahil wala siyang damit pang itaas, tanging maong pants lamang suot niya. Kitang-kita kong matipuno niyang katawan. Shit, medyo na-distract ako doon Ang malaking tanong ngayon, bakit niya ginagawang lahat ng to? Paano naman ako makakabawi ng tulog at makakapagplano ng next step na gagawin kung may nangyaring renovation sa loob ng apartment ko? Agad akong lumapit sa kanya kaya't napatigil siya sa kanyang ginagawa. Hinalikan ako sa lips habang ako na may nakaawang pa rin ng labi sa pagkagulat at paggalito sa mga nangyayari. "Good morning, baby," ang sabi niya at pagkatapos pinatabi pa niya ako sa gilid. Nagsimula na naman sa ginagawa niyang paghahampas sa pader. Really? Hindi ba siya magpapaliwanag sa akin ano bang nagaganap ng mga oras na to? Di pa ba niya na-gets ang ekspresyon ng face ko? Di na ako makasala dito sa pagka-shock ng dahil sa pinaggagawa niya. Kagigising lang tapos ganito na agad ang nabungaran ko. Patuloy pa rin siya sa walang humpay na paghampas sa pader kaya hindi na ako nakatiis. "Nathan, anong ginagawa mo? Itigil mo yan. At magpaliwanag ka," ang sabi ko sa malakas na boses. Kaya imbes manghahampas siya ulit ay natigilan siya at tumingin siya sa akin. Sinunod niya ang utos ko dahil binitawan niyang sledgehammer na hawak niya. Inalis ang suot niyang safety glasses at medyo hinihingal pa siya nang lumapit siya sa akin. Naisip ko kasi masyado tayong busy. Wala tayong time sa isa't isa tuwing weekdays because busy tayo sa work. And ayoko naman tuwing weekends lang tayo nagkakaroon ng time sa isa't isa. Ayaw mo naman tumira sa place ko dahil ang sabi mo nga, ayaw mo na maliit at maulit ang nangyari noon. So I suggest, ako na lang lilipat dito pero ayaw mo pa rin. Ang reason, masyado maliit ang apartment na to kaya ginawan ko ng paraan. What? Tayang lumabas sa bibig ko at di masyadong nagana ang utak ko. Kagigising ko lang tas gantong maabutan ko. Inawakan niya magkabila akong balikat at tumingin siya sa mga mata ko. "Baby, binili ko yung kabilang unit. I solved the problem. Kaya ako ginigiba ang wall para palalaki natin ang space." Ang nakangisi niyang explanation sa kung ano ang nangyayari. Is he kidding me or what? Anong kabaliwan tong ginagawa niya? Di ako makapaniwalang nagawa niya ng solusyon o paraan ang mga dahilan ko kung bakit ayaw ko magsama kami. Paano ko makakagalaw at paano ko maisasagawa ang mga plano kung lagi kaming magkasama? Halos mapatulala lang ako sa kanya at hindi ko malaman anong magiging reaksyon ko sa mga sinabi niya. "Bakit kayo ng itsura mo? Di ka ba masaya?" ang tanong niya sa akin. Tila naman nagising ako sa tanong niya at nagpakawala ako ng pekingiti. Kahit ang totoo gusto ko na siyang patulugin at igapos sa mga kamay niya. Paaminin sa mga kasalanan niya kung meron man. Namiss ko tuloy si Margo. Kung nandito lang siguro siya at isang sabi ko lang, hindi siya magdadalawang isip tulungan ako. Of course, masaya ako. Nakakagulat lang kasi dahil parang ang bilis naman yata. Tsaka bakit naman bigla mo naman ginigiba ang pader? Baka mapagalitan tayo ng may-ari ng building. Nabili mo nga yung kabilang unit, ito namang unit ko, nagre-rent lang ako. So ang alam ko, hindi ako pwedeng gumalaw ng kahit ano dito. Ang sagot ko naman sa kanya, "Don't worry about that dahil buong building ang binili ko. Kaya ako na ngayon ang landlord mo and from now on, wala ka na rin babayar ng rent." Ang nakangiting sabi niya at binigyan niya ako ng isang mabilis na halik sa labi sabay talikod sa akin.
Pinanood ko lang siya muli habang naglalakad siya pabalik sa may wall na ginigiba niya. At kinuha niyang muli ang sledgehammer at muling sinuot ang safety glasses, pinagpatuloy ang ginagawa niya. Lumapit naman ako sa kanya at muli ko na naman siyang pinatigil. Bakit ba kasi ikaw ang gumagawa niyan? Pwede ba iutos mo na lang sa iba? Tingnan mo ang itsura mo. Pawis na pawis ka na oh. Ang sita ko sa kanya dahil hindi naman halata na masyado siyang nagmamadali para mabaklas ang wall na yon. Wala lang. Gusto ko kasi ako mismong sumira ng wall na to. You know, why? Ang tanong niya pa sa akin. Why? At talagang tinanong ko sa kanya, no? Sinakyan ko rin talaga kung ano ang trip niya sa buhay. Because this wall separates these two rooms at kailangan kong tanggalin ang harang para mas makitang kabuuan ng walang tinatago. Just like in a relationship, you need to be more open, honest at pagkatiwalaan ng iyong partner para lalo maging magaan, smooth at maganda ang samahan. Ang sabi niya sabay muling hampas sa wall. Talagang sinira niya na to ng tuluyan. Di ko naman maiwasang di mag-isip sa mga binitawan niyang salita. Halata na may kasamang simpleng patama sa akin ng mga sinabi niya. Kasabay ng pagsira niya sa pader na yon, alam ko, tinatry niya din i-break ang emotional wall ko. And I'm so sorry, Nathan, pero hindi ko hahayaan na mangyari ang gusto mo. Can you please stop? Ang pakiusap ko kay Nathan dahil nabingin ako sa ginagawa niya. Napagwasak sa pader. Binitawan niya ang sledgehammer at safety glasses at nagulat naman ako na walang sabi-sabi niya akong binuhat. Imbes hindi ako malagkit, nanlagkit din ako gawa ng dumikit sa balat ko ang pawis niyang katawan. Ano ba, Nathan? Pawis na pawis ka eh. Talagang dinikit mo pa yun ang dalagkit mong katawan? Ang reklamo ko sa kanya. Natawa naman siya habang naglalakad. Bit-bit ako hanggang makapasok kami sa loob ng banyo. Mag-shower na tayo. Ang yaya niya pa sa akin at hinubad niyang t-shirt na suot ko. So paano ba ako makakatanggi kung hinubaran na niya ako? Matapos niyang wasakin ng pader, mukhang ako naman ang wawasakin niya. Galing talaga ng lalaking to. Wait lang, Nathan. At inagaw ko sa kanya ang t-shirt na hinubad niya sa akin at tinalikod ko siya. Pawis na pawis ka pa eh. Tapos gusto mong maligo agad? Baka mapasma ka niyan. Punasan muna natin tong mga pawis mo. Sabi ko sa kanya habang pinupunasan ko ang likuran niya gamit ang t-shirt ko. May tinatago ka rin palang kaswitan sa katawan? Ang imik niya. Bakit ayaw mo? O siya sige, wag na. Sapilitan kong binigay sa kanya ang shirt na ginawa kong pamunas ng pawis niya. At akma na ako lalabas ng banyo pero agad siyang nahawakan ng aking bewang. Naramdaman ko agad ang init ng kanyang katawan sa aking likuran na basang-basa na rin ang pawis. Tampo ka na agad, baby. Ang natatawang bulong niya sa may tenga ko. Fine, edi maligo. Inalis ko ang kamay niyang nakayakap sa akin at hinubad ko ng undies ko. Agad na tumapat sa shower. Ako naman ang nanguna ngayon sa paliligo at sa isang iglap, dalawa kaming nasa tapat ng shower. Okay, I have to think fast. Hindi kami pwedeng magsama dahil oras na mangyari yun, mas mahirapan akong gumalaw. Habang naliligo kaming dalawa, nagpa siya akong kausapin siya. Nathan, pwede bang lumipat ka na lang kapag tapos na mag-renovate yung giniba mo? Sabi ko sa kanya habang sinasabunan ko ang likod niya. Okay, mga 2 or siguro pwedeng mga 1 week lang tapos ng renovation. Ang casual na sabi niya. Shit, 1 week? So ibig sabihin, may 1 linggo na lang ako to do this mission. Change of plans. Mukhang matatagalan ako kung yung unang plano kong pagpunta sa office ng hating gabi ang gagawin ko. Alam ko na magiging mukha akong desperado or malibog sa i-request ko sa kanya, pero kailangan. Nathan, sobrang busy ka ba talaga pag weekdays? Napansin ko kasi hindi ka nalabas sa office mo, tas ang sabi gabi ka na raw minsan nauwi. Ang malambing na sabi ko sa kanya. Mula sa pagkakatalikod, humarap siya sa akin. Yes, medyo busy ako. Kaya nga gusto ko magsama na tayo para kahit man lang sa gabi at bago tayo pumasok ng office, makapag-bonding tayo. At after niyang sabihin yon, ayaw niyang sunggaban na mapapusok ang halik ang labi ko. Shit naman oh, ang sarap nun. Lagi ko siyang katabi sa gabi pero hanggang pangarap na ng ata yon. Since sabi mo nga mga 2 or mabilis yung 1 week bago mangyari yon, baka pwedeng bigyan mo muna ako ng access because you know, I want to visit you in your office and visit you. At tinignan ko siya mula ulo hanggang paa sa isang ulo niya habang sinasabi kong huling kataga. What do you mean? Ay may access ka naman talaga dito ah. Ang nakangisi niyang sabi habang pinapalandas ang isang kamay niya mula ulo hanggang papunta sa isa pang ulo niya. Shit! Gusto pa talaga niya i-explain ko hindi naman siya tanga.
Yeah, but I want to visit you kapag walang tao. Yung tayong dalawa na lang. Gusto ko yung medyo masasurprise ka sa pagdating ko. Yung hindi mo malalaman na nakapasok na pala ako and after that, maybe we can do something fun. You can make me sit on your working table or your lap while you're sitting on your swivel chair. Something like that. Ang mapang-akit na sabi ko sabay talikod sa kanya. At tinaas ko pa ng bahagya ang mukha ko para matapat sa may shower dahil kailangan mahilamusan ng husto gawa ng mga pinagsasabi ko. So you want to have it in the office? Ang sensual na bulong niya. Sa wakas, nagets niya rin. Pinaling kong ulo ko paharap sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba? I playfully said, pero di niya sinagot ang tanong ko. Wala na akong narinig na salitang lumabas sa bibig niya. Shit, mukhang wrong move ako ah. Di ko naman po pwedeng ipilit na bigyan niya ako ng access at baka magduda. Tanging sex in the office lang ang pwede kong maidahilan kung ba't gusto kong bigyan niya ako ng access. Hanggang sa natapos kaming maligo at nandito na kami sa loob ng kwarto. Nakita ko pa may kinuha siyang backpack sa may sala. So talagang planado na niya ang pagpunta rito kagabi. Di naman halatang ready siyang mag-overnight dito. Tahimik lang kaming nagbibihis or mas magandang sabihin na hindi ko siya pinapansin or iniimikan kunwari. Dahil nagtatampo ako na hindi niya sinagot ang tanong ko so it means ayaw niya akong bigyan ng access. Kung sabagay masyado naman akong feeling special kung bibigyan niya ako nun. Nauna siyang matapos magbihis at lumabas ng kwarto. Na matapos ako, sunod din akong lumabas dahil gutom na ako pero paglabas ko may pagkain na sa dining table at nakapagpa-deliver na pala siya. Kung kanina nakakabingi ang ingay na ginagawa niyang pagwasak sa pader, ngayon mas nakakabingi ang katahimikan sa pagitan namin dalawa hanggang matapos kaming kumain. Sana umalis na siya dahil gusto kong bumawi ng tulog para ma-fresh ang utak ko na pakiramdam ko ay kinakalawang na. Nauubusan ako ng strategy at dahilan gawa na masyado siyang maparaan. Magbihis ka pagkatapos mo dyan para makaalis na tayo at sa wakas nagsalita na rin siya. Saan naman tayo pupunta? Ang sagot ko sa kanya habang nasa may lababo ko at binabanlawan ko na yung basong pinag-inuman namin ng kape. Lumapit siya sa akin, niyakap niya ako bago bumulong. Sa office, para maayos ko na yung request mo, I will give you access to everything, baby. Ang sensual na bulong niya sa may tenga ko. Double excitement ang nararamdaman ko. Sa ginawa niyang pagbulong, una, dahil tagumpay at walang kahirap-hirap na magkakaroon ako ng security access at pangalawa, the way he said those words is such a turn on. Napahagat tuloy ako sa ibabang labi ko nang wala sa oras. Gaya nga ng sabi ni Nathan, nandito kami ngayon sa office at sa wakas, nakapasok din ako sa loob ng opisina niya. At ang masasabi ko ay wala naman akong napapansin na kakaiba. Sabi pa niya, sabi-sabi lang daw yung sa office na hindi siya nagpapasok dito. Sadyang modern daw ang interaction dahil more on email or through messaging and communication. Sa isang iglap, binigay niya sa akin na mahiwagang keycard. Ang keycard na pwedeng ma-access ang lahat. Pwede ko raw gamitin sa lahat ng room ng opisinang to. Nagpakahirap pa ako mag-observe ng isang linggo. Kakaisip kung paano ako makakakuha ng ganito. Tapos isang sabi ko lang pala kay Nathan, basta na lang niyang ibinigay ito sa akin. And it feels like something is not right. Nang inabot niya sa akin ang card, parang ayokong tanggapin. I don't know, parang may iba akong kutob or sadyang hindi lang ako sanay makuhang gusto ko sa madali ang paraan. Talaga bang binigay sa akin to ng ganun lang at walang kahirap-hirap? Alam mo yung pakiramdam na nakuha mo nga to pero parang ayokong gamitin because it feels like I'm going into a trap. I don't know, iba talaga ang kutob ko pero since eto na, alangan namang tumanggi pa ako. Bakit ganyan ang face mo? Parang ayaw mo. Ang tanong ni Nathan. Shit, hindi ko pala nabago ang ekspresyon ng mukha ko habang nagmumuni-muni ako. But parang mukhang worried ka. What are you thinking right now? Ang sunod-sunod na tanong niya. Wala lang, parang nag-gusom kasi ako at parang trip kong mag-food trip sa Binondo. Tara, punta tayo. Ang yaya ko sa kanya. Ewan bakit yun agad ang lumabas sa bibig ko. Miss Scarlett, are you asking me on a date? Ang nakangising sabi niya. Niyaya lang kumain, date na daw. Siya sige, para naman maging sweet na girlfriend ako kahit papaano. Ayaw mo ba? Sige, uwi na lang ako. Ang tampu-tampuhan kong sabi at akmang lalayasan na siya, pero mabilis din niya akong hinila pabalik at pinaharap niya ako sa kanya. Required ba talagang maging matampuhin bago mo na maging sweet? Ang natatawang sabi niya bago niya inilapit ang labi niya sa labi ko. Natawa din ako sa pag-iinarteng ginagawa ko. Ganoon naman talaga ang mga girlfriend, di ba? Tara na nga.
ang yaya ko sa kanya. Di ko na siya pinagdala ng sasakyan at mahirap ang parking sa lugar. Di naman ako makapaniwalang first time lang niyang makasakay ng train dito. Seryoso, ngayon ka lang nakasakay ng MRT. So ibig sabihin puro taxi and car ang sinasakyan mo? Service sa app lang ang mode of transport mo kapag nagko-commute ka? Ang tanong ko sa kanya habang sa loob kami ng tren. Long time kasi na nakasama ko siya noon, hindi na kami palaging nagagala or nalabas dahil wala pa naman siyang office noon. Work from home lamang siya. Puro away at jugjugan lang yata ang ginagawa namin noon. Oo nga, ang sagot niya sabay hawak sa isang kamay ko at pinagsaklob niya ito sa kamay niya. Swerte mo dahil Sabado ngayon. Hindi mo naranasan tumayo and another thing, pagbaba natin dito. Lilipat din tayo ng train at sa LRT naman tayo sasakay. Ang explain ko sa kanya. Baka malito siyang lilipat kami ng train. Okay, susunod lang ako sa'yo. For now, ikaw na muna ang boss ko. Sabay halik niya sa ibabaw ng kamay ko like, ano ba Nathan? Nasa train tayo at kinikilig ako. Tanging ngiti na lamang ang naisagot ko sa kanya. Hanggang nakarating na ang station sa may dulo, Taft Avenue, and from there naglakad kami para pumunta sa may LRT EDSA station para sumakay ulit. Pagod ka na ba? Nagsisisi ka bang sumama ka sa akin? Ang tanong ko sa kanya dahil kung maluwag sa MRT, dito sa LRT nakatayo na kaming dalawa. Di ko rin alam ano bang trip ko at bakit nag-commute kami ng ganito eh. Kung pwede naman mag-book na lang ng car ride or mag-taxi kami, di ba? Ngayon ko lang naisip kung kailan malapit na kami. No, hindi ako magsisisi basta't kasama kita. Ang sagot niya sa akin habang tinititigan ng malagkit ang aking mukha. Tang-inang sagot niyan, like ano ba Nathan? Yung tinggil ko kinikilig. Para kung ewan na napapasmile kaya hindi ko na siya tinanong pa ng kung ano-ano hanggang bumaba kami sa may Carriedo Station. Nilakad namin ang Carriedo Street hanggang sa mapapunta kami sa Santa Cruz Church. Tapos ilang tuwid sa kalsada at lakad, nakarating na kami sa Ongpin Street kung saan puro red and Chinese sign ang makikita. Pagod na kaya siya? Kakalakad? Gusto ko sana siyang tanungin kaso baka bumanat na naman at mahimatay na ako sa kilig. First time kong makarating dito. Ang imik niya kaya't napatingin ako sa kanya. Seryoso? Ang tanong ko sa kanya. Bakit ba ako nagtataka hindi nga pala siya dito lumaki? Ang tanda ko sa kwento niya noon sa US siya lumaki. Well, it's your lucky day. Dahil ako magiging tour guide mo and then, kakain tayo ng masarap. Ang nakasmile na sabi ko sa kanya. I'm lucky every day because you are here with me na. Ang sagot naman niya sa akin at pakiramdam ko, lalo pang humigpit ang pagkakahawak niya sa isang kamay ko. Sa sobrang kilig ko, parang na-hyper ako. Dahil nagmamadali ako sa paglalakad, natanaw ko yung sign na Shanghai Fried Siopaw, need ko nang pakainin tong boyfriend ko nang matahimik na. Baka mahimatay na ako sa kilig sa mga iniimik niya. He offered to pay, pero tumanggi ako. Baby, akong bahala sa'yo, sagot kita. And besides, puro cash lang accept dito at marami ako nun since I have a high-paying job. Sabi ko sa kanya sabay kindat at bahagya siyang natawa sa pagyabang ko. Naglalakad kami at kung ano-anong kinakain like siopaw, dumplings, dim sum, like para talaga kaming real couple na nagdi-date. Sana lang talaga'y totoo lahat ng to. Konting kwentuhan, like nakakatawa lang. He's been in China for first time niya nakapunta dito. Hanggang sa hindi na namin namalayan ng oras at gabi na. It's time to go home na pero syempre, di mawawala ang pagbili ng hopya for pasalubong. Pero since wala rin kaming pasasalubungan, for later sa bahay lang naman, kakainin yon. This day is perfect. Saglit akong nalimot and I enjoyed spending time with him. Naglalakad na kami at sa sobrang lutang ko, hindi ko na malaman kung nasang street kami. Napansin ko pa parang halos wala ng tao. Sa sobrang kakiligan at kalutangan ko, napadpad na ata kami sa madilim na lugar ng Maynila. At yun na nga, tama ako. Dahil may biglang lumitaw na lalaki sa harapan namin. Taas ang kamay, hold up to. Ang nananakot na sabi ng pangit, pandak at malaking tiyan na lalaki. Seryoso, super ganda ng araw ko. Tapos babadripin ako nitong pangit na tukmol na to. Anong gagawin ko kasama ko si Nathan? Lalaban ba ako or magkukunwaring takot na takot? Sabi ng taas ang kamay. At ulit na sigaw ng lalaki na tila pinagmamadali kami. Akmang itataas ko ang dalawa kong kamay pero sa isang iglap, napanganga na lang ako sa nasaksihan na never kong naisip na mangyayari.
Sa isang iglap, naagaw ni Nathan ang baril sa lalaki at pinagkakalas iyon. The way he do it, parang may alam. Eksperto sa paghawak ng baril, na labis kong kinagulat. Di pa siya nakontento dahil pinukpok niya sa ulo ng lalaki ang armas 3 beses hanggang matumba ito at pinagsisipa habang nakahandusay na to sa kalsada. "Boss, tama na po. Maawa na po kayo." Ang halos naiyak ng sabi ng gagong holdupper, pero never kong nakitaan ng anumang awa sa itsura si Nathan. Mukhang galit na galit siya. The way he looks right now is all new to me. It seems like hindi na siya ang dating Nathan na kilala ko noon.